Pagbasa mula sa unang aklat ng mga hari. Noong mga araw na iyon, ang matatanda ng Israel at ang mga puno ng mga angkan ay ipinatawag ni Solomon sa Jerusalem upang kunin ang kaba ng tipan sa Sion, ang kuta ni David. Kaya nagpunta kay Solomon ang mga pinuno sa Israel noong kapistahan ng buwan ng Etanim, ikapitong buwan ng taon. Nang naroon na ang lahat, binuhat ng mga saserdote ang kaba ng tipan. Tinulungan sila ng mga Levita sa pagdadala ng tolda at mga kagamitang naroroon. Hindi nabilang ang mga baka at tupang inihandog ni Solomon at ng buong Israel sa harap ng kaba ng tipan. Pagkatapos, ipinasok ng mga saserdote ang kaba ng tipan sa dakong kabanal-banalan at inilagay sa ilalim ng mga pakpak ng mga kerubin. Nakabuka ang pakpak ng mga kerubin, kaya't nalulukuban ng mga iyon ang kaba ng tipan at ang mga pasana nito. Walang ibang laman ang kaban kundi ang mga tablang bato na kinasusulatan ng tipan ng Panginoon sa bayang Israel. Ang mga tablang bato ay inilagay roon ni Moises nang sila'y nasa Horeb, matapos silang ilabas sa lupain ng Ehipto. Pagkalabas ng mga saserdote, ang templo'y napuno ng ulap. Anupat hindi sila makapagpatuloy ng gawain sa loob. Ang templo'y napuno ng kagilagilalas na kaningningan ng Panginoon. Kaya nga't sinabi ni Solomon, "O Panginoon, kayo ang naglagay ng araw sa langit, ngunit minabuti ninyong manirahan sa makapal na ulap. Ipinagtayo ko kayo ng isang magarang templo, isang bahay na titirhan ninyo habang panahon." Ang salita ng Diyos. Poong makapangyarihan, kami iyong panahanan. Aming nabalita na nasa Bethlehem ang kaba ng tipan, sa bukid ng Jaar namin nasumpungan. Ang aming sinabi, ang templo ng Poon ay puntahan natin, sa harap ng trono siya ay sambahin. Poong makapangyarihan, kami iyong panahanan. Sa iyong tahanan, Poon, pumapasok ka kasama ang kaban, ang kabangsagisag ng kapangyarihan. Ang mga saserdote bayaang maghayag ng iyong pagliligtas. Ang mga hinirang sumigaw sa galak. Sa lingkod mong David may pangako ikaw, Panginoon namin. Ang piniling hari ay huwag mong itakwil. Poong makapangyarihan, kami iyong panahanan. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Noong panahong iyon, sina Jesus at ang kanyang mga alagad ay tumawid ng lawa, at pagdating sa Genesaret ay isinadsad nila ang bangka. Paglunsad nila, nakilala siya agad ng mga tao, kaya't nagmamadaling nilibot ng mga ito ang mga pook sa paligid, at ang mga may sakit na nakaratay na sa higaan ay dinala nila kay Jesus. Saan man nila mabalita ang naroon siya, at saan man siya dumating, maging sa nayon, lungsod o kabukiran, ay dinadala sa liwasan ang mga may sakit, at isinasamo sa kanya na pahipuin sila kahit man lang sa palawit ng kanyang kasuotan. Ang lahat ng makahipo nito ay gumagaling. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Kapanalig, narinig po natin ang mabuting balita para sa Lunes na ito, ikalimang linggo sa karaniwang panahon. At dahil nagsisimula pa lamang po ang karaniwang panahon, ay ang ating mga pagbasa ay nagbibigay po sa atin ng larawan sa mga gawain ng ating Panginoon. At alam ninyo, ang mapapansin kaagad natin, lalo na sa Ebanghelyo ngayon, napaka-busy ng Panginoon. Siya ay abalang-abala sa kanyang mga gawain. Natandaan niyo po ba yung binasa kaninang Ebanghelyo kung papaanong ang dami-daming taong pumapaligid sa ating Panginoon, lahat gustong makahawak sa Kanya, lahat mahipo man lang ang Kanyang damit dahil ang Kanyang kapangyarihan ng pagpapagaling ay nag-uumapaw sa ating Panginoon.
na ika nga siguro maihipan lamang ng hangin ng Panginoon na sila'y gumagaling. Kapag makakita naman po tayo ng manggagamot na ganyan, kahit naman po sino sa atin, pipilahan at pipilahan natin. Ganun po ang siguro ang nangyari sa ating Panginoon. Kaya't marami ang sumusunod sa Kanya at naghahanap sa Kanya. Sa kabila man po ng very busy schedule ng ating Panginoon, bagamat siya ay nagiging sikat na, kilala sa maraming bayan at maraming tao, ay ang iniisip pa rin ng Panginoon ay hindi ang kanyang pangsarili. Tunay po talagang kamangha-mangha, no, ang ating Panginoon na anak naman po siya ng Diyos, wala nang mas magiging makapangyarihan pa doon, no? Pero hindi siya feeling celebrity. Ayun po, ang kababaang loob ng ating Panginoon, bagamat siya ay anak ng Diyos, pero hindi siya feeling celebrity. Bagkus, ang kanyang iniisip lamang ay ang kapakanan ng iba, no? Hindi ang kanyang sarili. Kaya balikan po natin ang ebanghelyo na kababasa lamang. Ang sabi dito, ang tumanim sa akin si Jesus at ang kanyang mga alagad ay tumawid ng lawa. Hindi naman ho siguro madali sa kanilang kapanahunan ng basta tumawid ng lawa. Kung tayo may mga tulay ngayon, sila'y wala. Kaya ang tumawid ng lawa ay isang malaking gawain para sa kanila. Nagbiyahe pa talaga ang Panginoon. Iniwanan niya kung saan ang kanyang kinaroroonan, kung saan siguro mas relax siya, mas easy life siya, pero iniwanan niya yon. Tumawid siya para makasama ang maraming tao. Ilan po kaya sa atin na makapagsasabi ng ganon, na kaya nating iwanan ang ating tinatawag na comfort zone para lamang makapagsilbi sa iba? Yung tumawid tayo para makatulong sa ibang tao. Nung kaya nating magsakripisyo ng panahon, ng ating talino, ng ating lakas, ng ating resources, tumawid para makatulong sa tao. Napakaganda po ng ehemplong ibinigay sa atin ng Panginoon dito. At maliban pa dyan, siguro ang kanyang pagtulong sa ibang tao, ang ginawa ng Panginoon, ay dahil sa kanyang awa. Minsan po, may lumapit sa akin na nagpamisa para sa namatay niyang asawa. Namatay po ang kanyang asawa ng cancer at wala pong naiwan sa kanyang anak. At bagamat po itong lalaki na ito ay masugid na deboto ng Senyor Nazareno, at sabi niya, tuwing Biyernes ay talagang nagdadasal siya doon, lalo na nung nagkasakit ang kanyang asawa. At isa lang ang kanyang ipinapanalangin, no? Kanyang ibinahagi sa akin, isa lang ang kanyang panalangin, na nawa ay masalba ang kanyang asawa at gumaling sa kanyang cancer. Di yun na nga po, andoon na nga po kami sa burol ng kanyang asawa. Kaya sabi niya, alam mo Father, ay sasabihin ko na lang po sa inyo, pero hindi na po muna ako nagsisimba, hindi naman daw siya pumupunta sa Quiapo, dahil bakit isa lamang ang kanyang hinihingi, hindi pa napagbigyan. Siguro mauunawaan din po natin, at naunawaan ko rin siya, no? Pero masasabi po ba natin na walang awa ang Diyos? Na sa kabila ng panalangin sa Kanya ay hindi niya ipinagkaloob? Masasabi ba natin na natutulog at walang awa ang Diyos? Ay hindi po, mga kapatid. Ang ating ebanghelyo ngayon ang patunay na ang Diyos at ang kanyang sugong si Jesus ay punong-puno ng awa at damdamin para sa mga tao. Kaya nga po, marami siyang pinagaling. Kung may iba man po na hindi gumaling sa kanilang sakit, sabi nga ng iba, somewhere ay naroroon ang dahilan ng Diyos na marahil hindi pa natin maunawaan ngayon. Ngunit ang awa ng Panginoon ang pinagmumulan ng lahat ng pagpapagaling ng Panginoon. Kaya nga po mga kapatid, kapit po tayo sa Panginoon dahil ang kanyang awa ay para sa lahat. Lalo na po siguro sa mga ilan sa inyong nanunood sa reflection na ito ay na may pinagdaraanan, no? Huwag po kayong mawawalan ng pag-asa. Ang awa ni Jesus, no? Divine mercy, ay ganun na lamang para sa lahat. Hindi lamang para sa mga makasalanan, ganun din po sa mga tumatalima sa Kanya sa kabila ng kanilang mga pinagdaraan ng sakripisyo. Mga kapatid, ito po yung magandang balita para sa atin na ang Diyos ay laging gising. Bukas ang kanyang mga mata.
bukas ang kanyang mga tenga upang pakinggan ang ating mga hinaing, sapagkat tunay na ang ating Diyos at si Jesus na kanyang bugtong na anak ay puno at Diyos ng awa. Amen.